Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong kaibigan, Dungo ni Ilocania. Ang video po ngayon natin ay gusto ko lang po sa inyong ibahagi kung paano ko nalampasan ang isang mabigat na pagsubok sa buhay ko. Kung paano ko siya linutas sa tulong ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Noon, sabi ko malakas na ako. Yung matibay ba matatag, na kahit anong problema kaya kong harapin. Kasi mula bata pa lang ako, na-immune na ako sa sakit. Hindi sa sakit sa kalusugan, kundi sakit sa emosyon, sakit pisikal. Dahil mula bata ako naranasan ko kung paano maapi, paano maltratuhin, paano maramdaman na parang walang nagmamahal sa'yo, walang kakampi. Ranas ko yan nung bata ako. Ako yung naranasan ko yung bata na hindi ko na-enjoy yung pagkabata ko. Kasi musmus pa lang ako, trabaho na eh. Naano na ako sa bukid, bundok. Ako na yung katulungan ng mama ko kasi ako lang yung babae na parang ako yung panganay kasi ako yung pangalawa sa amin. Kasi yung kuya ko nanwala sa amin, nasa ng father niya. So, ako yung parang naging katuwang nila mama. Kaya lahat ng gawain, kahit gawain ng lalaki alam ko. Trabaho ng lalaki alam ko. Naranasan ko pa nung bata ako, 6 na taong gulang pa lang ako noon. Di ko yun makalimutan eh. Yun yung karanasan ko na isa sa di ko makalimutan. Dahil lang sa lighter na nahulog ko. Pinalo ako ng stepfather ko ng lubid. Lubid ng baka. Hindi pa siya nakontento. Kinuha niya yung kadena. Sige, palo doon, palo doon. Lahat ng pangmaltrato na naranasan ko mula bata. Sa kamay ng stepfather ko, sa kamay ng ina ko. Pero lahat yun, hindi ko yun dinibdib. Kasi sa sarili ko, sabi ko, andyan si Lord. Tapos, ang naging nagpalakas pa sa akin, yung pangarap ko. Pangarap ko na makita ko ang tunay kong ama sakali. Kasi kung susuko ako that time, paano ko pa matutupad yung pangarap ko? Yun yung nasa isip ko at puso ko. So, fast forward po tayo. Maaga din akong napasabak sa buhay may asawa. In the age of 14, so hindi naasahan, nakapag-asawa ako nang wala sa oras. Sasabihin ko po sa next video ko kung paano ako nakapag-asawa ng maaga. So, nag-asawa ako ng maaga, pero minalas din ako sa buhay may asawa. Kasi ang asawa ko is, naging asawa ko at ama ng mga anak ko ay mabisyo, tamad, sugaro, lahat-lahat na sa kanya. Naranasan ko din sa kanya ang masaktan physical at emosyon. Lahat-lahat din. Pero lahat yun eh. Hindi ko pa rin, parang nilampasan ko pa rin lahat yun. Kaya sabi ko matatag na ako. Hanggang sa nagpa siya ang dati kong asawa na maghiwalay kami. Dahil hindi ko siya nabigyan ng pera that time. Kasi trabaho na ako na call center agent sa gabi. Sales agent sa umaga. Wala akong may bigay na pambayad ng mga inutang niya. Kasi kakasahod ko pa lang. Tapos babalik akong trabaho. Tatawag, may utang na naman siya babayaran. So hindi ako nagbigay kasi wala na ako eh. Wala pa akong sahod. Ayun, nakipaghiwalay siya. So ako mula Ilocos, lumuwas ako ng Batangas. Maynila. Nag-apply ako doon.
Iniwan ko ang trabaho ko sa Ilocos para makalayo sa kanila sa kanila. Nagsakripisyo ako na lumayo na mga layo sa mga anak ko. 2016 that time, lumuwas ako ng Manila. Tapos na-i-assign ako sa Batangas. Doon ako nagtrabaho. Pero kahit nandun na yung totoong pamilya ng tatay ko sa Batangas, mas pinili ko pa rin sarili ba? Pinili kong mag-boarding house, tumayo sa sarili kong paa. Kaya hindi ko masyadong ininda yung pakikipaghiwalay ko sa asawa ko. Mas parang nabunutan ako ng tinik. Mas gumaan yung pamumuhay ko kahit nagbabayad ako ng mga utang niya. Na hindi ko naman utang kasi ako yung syempre asawa niya. May pirma pa rin ako doon. So ako yung sinisingil. Kaya lahat ng trabaho, lahat ng part-time, pinasukan ko sa Batangas. Wala akong pahinga, trabaho, boarding house. Yan lang ang buhay ko within almost 3 years. So, sabi nila matatag ka. Paano mo nagagawa yan? Ang sagot ko lang sa tulong ng Diyos. Pero, kahit pala gaano ka katatag, may time pa rin na ikaw ay manghihina. Yung akala mong hindi mo na kaya yung lahat ng pagsubok na dumadating sa buhay mo. Kasi, may time na nagmahal muli ako. After almost 3 years na pagiging single, nagmahal muli ako sa isang single dad din. Hiwalay sa asawa. Masaya naman yung pagsasama namin, yung relasyon namin sa isang taon. Parang, sabi ko siya na, lahat pinaglaban ko, lahat sinakripisyo ko para sa kanya. Yung nabuong relasyon namin ng ama ko, dahil nga nahanap ko na din siya after 18 years nahanap ko na siya. Pero nung nalaman ng tatay ko na may boyfriend ako, na gusto nilang hiwalayan ko yung boyfriend ko, hindi ko yung ginawa. Pinaglaban ko yung boyfriend ko. So, tinakwil ako ng tatay ko. Mama ko nagalit sa akin. Maraming taong nagalit sa akin. Pero, pinaglaban ko pa rin yun. Hindi ko inalintana kung anong sabihin ng iba. Pero mapaglaro ang tadhana, mapaglaro ang kapalaran, mapagbiro. Kasi nung nag-ibang bansa siya, May 2019, bigla siyang nagbago. Pero noon buntis na ako. May pinaglilihi na akong anak namin, bunga ng pagmamahalan namin. Pero dahil sa kasi kaiisip hindi ko siya makontak o ano man. Wala na siyang time sa akin eh. Tapos bigla pa akong nadisgrasya yung sinasakyan naming jeep sa Maynila. Nakunan ako. May 26, 2019 nakunan ako. Sa gusto kong makalimot, sa kagustuhan kong makalimot, makarecover, kasi iniisip ko yung mga anak ko eh. May mga dalawa pa akong anak. Mga panganay ko. Kailangan ko silang buhayin. Isang buwan pa lang, wala pang isang buwan na nakunan ako. Pumunta na ako dito sa Dubai. Nag-apply ako papuntang Middle East dito sa UAE. Nakuha nga ako. Pero dito, nagbago na din ang lahat. Kasi wala na talaga siyang time. At yung parang ramdam ko na nag-iba na siya. Ako, wala akong magawa. Iniisip ko na lang na busy siya sa trabaho, ganun lang. Ganun lang yung iniisip ko. Hanggang blinak niya ako. Na wala akong alam na dahilan kung bakit niya ako blinak. July noon, blinak niya ako. That time din sa unang amo ko, yung unang amo ko din is, hindi siya maganda. Sobrang
damot nila sa pagkain, trabaho ko lahat. Parang once a week nga lang ako makatikim ng kanin. Tapos tubig, limitasyon pa. So nagkasakit ako dyan sa una kong amo. Tapos sinabayan pa ng pagkikipaghiwalay sa akin ng boyfriend ko na hindi ko alam yung dahilan. Noon akala ko di ko na kaya eh. Lugmok na ako. Nawalan ako ng tiwala sa Diyos. Alam mo yung feeling na matatanong mo pa siya na, buhay ka ba? Totoo ka ba? Bakit mo ako pinapahirapan ng ganito? Yung pakiramdam na iniwan ka na ng lahat. Yung kaisa-isang taong pinaglaban mo, na tinalikuran mo ang lahat, pero pati siya sinukuan ka, tinalikuran ka din. July, August, September, October, November. 5 buwan akong lumalaban sa depression. Naging negatibo ako noon. Hindi ko na yung dating pananampalataya ko sa Kanya, paniniwala ko sa Diyos na wala. Hindi na ako nagdadasal, galit ako sa mundo. Lagi lang akong umiiyak. Dumating pa yung time na nag-attempt ako mag-suicide through overdose. Yung mga vitamins ko na binigay ng ospital, ininom ko yun minsanan. Pero wala. Ito, nagising pa rin ako. Paglalaslas, nasubukan ko din yan. Pero wala, natatakbo agad din sa ospital. Sabi ko, ano pang plano mo? Lahat na lang ng sakit, naranasan ko. Hindi pa ba sapat lahat yun mula pagkabata? Kung kailan naranasan ko din mahalin, kukunin mo din agad yun. Yun yung nandun eh. Yun yung tanong ko sa kanya. Sumama yung loob ko. Hindi na talaga ako, sabi kong walang Diyos. Yun yung minsan nag-post pa ako. Kaya maraming taong nagalit sa akin sa pinost kong yun. Pero kahit pala, totoo pala na yun, kung minsan, yung depression na yun, yung minsan na yun, yung depression na yun, ay talagang parang malilimutan mo yung dating ikaw. Dahil nakikita mo na lang isang puro negatibo na nangyayari sa buhay mo. Hanggang dumating yung araw na nagkabalikan ulit kami ng boyfriend ko, pero 1 week lang. Tapos may ginawa na naman siya na mas sobra pang nakapasakit sa akin. Doon, na-depress na naman ako. Nag-attempt na naman ako ng suicide. Pero takbo na naman ako sa hospital. Las dito, overdose dito, pero wala. Nandito ako sa harapan nyo ngayon. Sabi ko, siguro may plano ka pa. Kung anong plano mo, sabi ko sa isang gabi, sabi ko nung nag-overdose ako na parang hindi naman ako natulog lang ako. Tapos maya nagising ako. Sabi ko, ano bang plano mo sa buhay ko? Paggising ko, pag-open ko ng cellphone ko, Bible app po agad ang bumungad sa akin. Doon na ako napaiyak. Na kahit pala parang tumalikod ako sa kanya is nandyan pa rin siya. Sinusubok lang niya kung gaano ako katatag sa pananampalataya sa kanya.
Kaya, kaya nung time na yon, may sinulat ako. Pero sabi ko, sa ko na lang siya i-share kung talagang naka-move on na ako. Talaga nalampasan ko na yung depression na yun. Almost 1 year po. Almost 1 year, 2019. Magto 2 years na po. Ang sabi ko na, nakalampas na ako. Akaya ko na. Nalampasan ko na yung depression na yun. Kahit minsan, sinusumpong pa rin ako. Pero alam ko na ang Diyos nandyan para sa akin. Kaya, kung yung time na nararamdaman ko na parang wala akong kakampi, na ba't parang lahat ng problema is napupunta sa akin, nagdasal ako. Ang sinasabi ko lang, kung anong plano mo sa akin, yun ang susundin ko. Kaya may sinulat ako noon na isang parang spoken. Pinamagatan ko ito na magpatuloy ka. Sana ang bawat letra o bawat tinig nito ay maisaisip niyo po. Sana ma-realize niyo kung ano yung gustong ipahiwatig nito. Magpatuloy ka. Aking anak, bakit ika'y nalulumbay? Tuluyan mo na bang nakalimutan ang aking pagmamahal? Sa'yo na walang hanggan. Ang nag-iisang anak ko'y namatay dahil sa'yo. Tumayo ka at magpuri. Huwag mong tingnan ang mga problema. Alalahanin mo ang mga pangako ko sa'yo. Ibigay mo lahat sa akin ang dinadala mong bagahe. Diyan sa puso mo. Andito lang ako. Hindi kita iiwan kailanman. Pinili kita bilang isang alipin ko na isa sa mga mamahagi ng Ebanghelyo. Huwag sana sa mga nakikita mo lang ang iyong paniwalaan. Pananalig mo sa akin ay iyong ipagpatuloy. Huwag mong pakinggan ang bulong ng demonyo, nasisira at papatay sa iyong pag-ibig. Magpatuloy ka dahil malapit ng panahon. Hindi kita iiwan magpakailanman hanggang matapos ang buhay mo dito sa ibabaw ng lupa. Yung parang yun yung narinig ko, natinig ng Diyos ng pagbukas ko ng Bible app na yun. Kaya parang ang response ko din sa Kanya is ganito. Maraming salamat, Ama, sa iyong pagmamahal at awa na walang hanggan. Punong-puno ng kagalakan ang aking kaluluwa. Mga luha ko'y iyong pinahid lahat kahit maraming pagsubok sa buhay ko. Sasambahin pa rin kita, Diyos ko. Magpatuloy akong magsisilbi sa iyo. Hindi na ako mangangamba at may kapayapaan sa aking kalooban. Magtitiwala ako na hindi mo ako iiwan kailanman. Dahil ikaw lamang ang tanging tinagpabaya at nang iwan at wagas umibig, Diyos ko. Kaya sa lahat po ng may mga pinagdadaanan, sana wag nating kitilin yung buhay natin. Wag nating sirain dahil lang sa mga pinagdadaanan natin.
Kung yung oras na ramdam mong wala ka ng kakampi, yung oras na kala mo pinagsakluban ka na ng buong mundo, isipin mo, tumingala ka lang sa taas. Isipin mo nandyan yung Diyos, ang ating Panginoon. Lumapit ka lang sa Kanya. Isumbong mo lahat, yung nararamdaman mo, lahat-lahat, sabihin mo sa Kanya. Kausapin mo siya sa pamamagitan ng pananalangin ng buong puso. At tiyak, katulad ko, gagaan din yung pakiramdam mo. At kahit anong pagsubok pa yan, malalampasan mo din. Kaya ngayon, kahit hindi po ako masyado magaling mag-share ng mga spiritual inspiration at Bible verse, yun po yung ginawa kong content ng main content ng aking channel, para kung sino man po yung mga makapanood ng mga ina-upload ko pong Bible verse, sana ay maisip nila o maisapuso din ito. Kaya ako, nalampasan ko yung depression through help of God at sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Yung mga taong hindi sumuko sa akin, yung ipinaramdam nila na kahit malayo at hindi ko sila kaano-ano, ay nandun sila o nandito sila kasama kong lumalaban kung ano man tong pinagdadaanan ko. Alam ko, marami pang pagsubok ang darating sa akin na pagdadaanan ko bilang isang tao, bilang isang single mom, pero naniniwala ako at nananalig ako sa Diyos na malalampasan ko ito sa tulong niya. Kaya tayo po, tiwala lang tayo. Manalig tayo ng buong puso sa may kapal. Lahat ng problema may solusyon. Huwag po natin sirain o kunin yung sarili nating buhay para lang matakasan ang problema. Ang gusto ko lang pong ipaabot sa inyo, lahat ng problema, lahat ng pagsubok, pag lumapit po tayo sa Panginoon ng buong puso at pananampalataya, malalampasan natin yan. At patawanan na lang natin. Pag naisip natin, balang araw, tatawanan na lang natin na, salamat Diyos ko po. Nalampasan ko yung problemang iyon. Yung pagsupok na yun. Kaya sana, nagustuhan niyo po itong video ko at nakapagbigay po sa inyo ng aral na lumaban tayo kahit ano pa yung pagsubok. Laban lang, kasama natin yung Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Maraming salamat po. God bless you all. See you po sa aking next video.